Ang pamumuhay bilang isang modernong prinsesa ay isang natatanging karanasan, ngunit ang paglulubog sa universo ni Sheikh Hamara ay parang pagpasok sa isang hiwalay na kaharian, isang palaruan ng trilyon kung saan ang luho ay lumalampas sa estilo ng pamumuhay at nagiging isang artistikong ekspresyon mula sa isang kasal na nagkakahalaga ng $50 million hanggang sa isang pang-araw-araw na buhay na puno ng mga diamante, pribadong jet at haute couture. Lahat sa kanyang buhay ay nababad sa glamour at sopistikasyon. Sa kanyang charm at elegansya, binibigyang bagong kahulugan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng royalty sa ika-21 siglo, manang-mana at modernidad. Si Sheikha Hamara bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum ay isang pangalan na sumisimbolo sa pagsasama ng tradisyon at kontemporaryong pananaw. Anak ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, punong ministro ng United Arab Emirates at pinuno ng Dubai, siya ay kumakatawan sa isang natatanging kombinasyon ng pamana ng mga ninuno at modernong pamumuhay. Ang kanyang ama, si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ay isang leader na may malawak na pangitain na ang pangalan ay kasing kahulugan ng inobasyon, ambisyon at impluensya. Bilang pinuno ng Dubai at bilang punong ministro, vice-presidente at ministro ng depensa ng United Arab Emirates, siya ay gumampan ng mahalagang papel sa pagbabago ng Emirates sa isang pandaigdigang sentro. Sa tinatayang net worth na $14 billion hanggang 18 billion, ang kanyang kayamanan ay sumasalamin sa pambihirang epekto na kanyang ginawa sa ekonomiya at kultura ng Dubai. Ang isang makabuluhang bahagi ng kayamanan ni Sheikh Mohammed ay nagmula sa kanyang revolusyonaryong pamamaraan sa sektor ng real estate. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang skyline ng Dubai ay nagtaglay ng mga pandaigdigang kilalang icon tulad ng Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo, at ang Palm Islands, isang obra maestra ng inhinyeriya na nagbigay ng bagong kahulugan sa konsepto ng luho. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang mga kahangahangang arkitektura, kundi pati na rin mahahalagang haligi para sa turismo, internasyonal na negosyo at inobasyon na nagpapatatag sa Dubai bilang isang pandaigdigang punto ng referensya. Ang pagdaragdag sa kanyang portfolio ay ang Emirates Group, isa sa mga haligi ng ekonomiya ng Dubai. Ang estadong konglomeratong ito na kinabibilangan ng Emirates Airlines at Janata ay nagtala ng kahangahangang kita na $119, 82 bilyon sa fiscal year 2022-2023. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng estratehikong pangitain ni Sheikh Mohammed sa pagpapalawak ng ekonomiya ng Dubai, pagbabawas ng pagdepende sa langis at pamumuhunan sa mga sektor tulad ng aviation, turismo at logistika. Sa larangan ng edukasyon, si Sheikh Mohammed ay produkto ng mga prestihiyosong institusyon tulad ng Bell Cambridge at Mons Officer Cadet School, parehong matatagpuan sa Inglaterra. Ang kanyang pandaigdigang edukasyon ay nagbigay sa kanya ng malawak na pananaw na nagtulak sa kanya upang bumuo ng mga patakaran na nagtataguyod ng pakikipagtulungan at umaakit ng mga pandaigdigang pamumuhunan. Ang kanyang pamumuno ay nagtataguyod ng balanse sa pagitan ng tradisyon at modernidad na nakakamit ng respeto mula sa kanyang bansa at sa buong mundo. Hindi nakakagulat na si Sheikh Hamara Al Maktoum ay nagawang pagsamahin ng napakaganda ang tradisyon at kontemporaryong karingalan na naglalarawan ng yaman ng pagsasanib ng kultura. Bilang isang mapagmalaking miyembro ng pamilya Al Maktoum, ang kanyang pamana ng Gresya na minana mula sa kanyang ina na si Zoe Gregoricos ay nagdagdag ng isang natatanging at masiglang elemento sa kanyang pagkakakilanlan. Ang paghahalo ng mga tradisyon ng Emirati at Griego ay hindi lamang tumutukoy kung sino siya, ngunit ito rin ay isang bagay na kanyang ipinagdiriwang at aktibong ibinabahagi. Ang katangiang ito ay maliwanag sa kanyang pagkahilig sa paglalakbay at paghanga sa iba't ibang kultura na madalas na ipinapakita sa kanyang mga social media account. Ang ika-21 ng Marso, araw ng kalayaan ng Gresya, ay may espesyal na kahulugan para kay Sheikh Hamara. Ang makasaysayang petsa na ito na nagmamarka ng paglaya ng Gresya ay sumasalamin din sa kanyang malalim na koneksyon sa kanyang mga pinagmulan. Noong 2024, ang iconic na Burj Khalifa sa Dubai ay nagsindi
sandali ng mga kulay asul at puti na kumakatawan sa bandila ng Gresya. Ang nakakamanghang pagtatanghal ay hindi lamang isang biswal na palabas, ngunit isang tunay na pagpugay sa komunidad ng Gresya sa United Arab Emirates at isang personal na pagdiriwang ni Sheikh Ammara sa kanyang pamana. Ang kanyang paglabas sa pabalat ng Harper's Bazaar Arabia ay lalong nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isang modernong icon ng estilo. Bukod dito, siya ay lubos na nakatuon sa kanyang personal na pag-unlad na sumasali sa mga programa sa pamumuno tulad ng Accelerated Leadership Onboarding Program sa Mohammed bin Rashid School of Government. Sa kabila ng kanyang buhay sa publiko, ang pamilya ay nananatiling sentro ng kanyang pagkatao. Madalas na nagbabahagi si Sheikh Ammara ng mga post tungkol sa kanyang ina na si Zoe na tinutukoy niya bilang aking lahat, na nagpapakita ng malakas na ugnayan sa pagitan nila. Sa pagbabahagi ng sandali sa Instagram, nagpost siya ng larawan ng Burj Khalifa na naiilawan ng mga kulay ng bandila ng Greece kasama ang isang simpleng blue heart emoji. Ang simpleng kilos na ito, ngunit makahulugan, ay nagbunyag ng kanyang pagmamalaki sa kanyang pamana sa kultura at ang pagnanais na ipagdiwang ang kanyang pinagmulan sa mundo. Si Zoe Grigorakos, ang ina ni Sheikh Ammara, ay laging naging inspirasyon at suporta sa kanyang buhay. Ang pagiging malapit ng ina at anak ay halata sa mga spontanyong sandali na kanilang ibinabahagi sa social media, mula sa mga pagdiriwang ng pamilya hanggang sa mga eksena sa araw-araw. Ang palagiang presensya ni Zoe sa mga mahahalagang kaganapan tulad ng graduation at kasal ni Sheikh Ammara ay nagpapatibay sa malalim na koneksyon na nagbubuklod sa kanila at sa malaking impluensya ng pamilya at tradisyon sa paghubog ng kanyang pananaw sa mundo. Bagaman ang kanyang linya ay nagbubukas ng mga pinto para sa impluensya at kayamanan, si Sheikh Ammara ay nagtayo ng sariling pamana na may tinatayang net worth na $200 hanggang $300 million. Ang kanyang papel sa negosyo ay sumasalamin sa isang matalas na entrepreneurial mindset at isang masusing pag-unawa sa mga trend sa merkado. Si Sheikh Ammara ay nakabuo ng isang diversified portfolio na sumasaklaw sa mga sektor tulad ng real estate, luxury brands at teknolohiya na nagpapakita ng isang estratehikong diskarte sa pagbuo ng kayamanan. Mahusay niyang binabalanse ang pamana ng pamilya sa kanyang makabagong pananaw na nakikilala sa kanyang independensya at kakayahan sa pagbabago. Ang solidong edukasyon na kanyang natanggap ay nagsilbing pundasyon upang harapin ang mga komplikado ng mundo ng korporasyon na nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng mga kalkuladong panganib at kilalanin ang mga promising na oportunidad. Hindi tulad ng maraming tagapagmana, ang yaman ni Sheikh Ammara ay hindi lamang nakatali sa mga mapagkukunan ng pamilya. Ang kanyang mga pamumuhunan at negosyo ay patunay ng kanyang autonomous na mindset at pangitain para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagdibersipika ng kanyang mga interes, tinitiyak niya ang sustainable na paglago at pinatatatag ang kanyang posisyon bilang isang maimpluwensyang figura sa pandaigdigang larangan ng negosyo. Sa taas na 170 meter at isang kapansin-pansing presensya, si Sheikh Ammara ay sumasagisag ng kumpiyansa at eleganya. Ang kanyang pisikal na mga katangian na madalas na binibigyang diin sa mga publikong pagpapakita ay nagpapatingkad sa kanyang makapangyarihan at kaakit-akit na persona. Gayunpaman, ang kanyang tunay na impluensya ay nagmumula sa kanyang mga tagumpay at kakayahang magbigay inspirasyon sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon. Si Sheikh Ammara ay sumisimbolo sa diwa ng mga modernong Emirati na kababaihan na patuloy na nagwawasak ng mga hadlang at muling nagtatakda ng mga panlipunang tungkulin. Ang kanyang landas ay naglalarawan kung paano maaaring magkasabay ang tradisyon at inobasyon na lumilikha ng mga oportunidad na lumalampas sa kanyang agarang bilog. Siya ay isang halimbawa ng ambisyon at estratehikong pag-iisip na nagpapakita kung paanong ang pagtitiyaga ay maaaring magdulot ng pambihirang mga tagumpay. Sa dinamikong larangan ng global na negosyo, bawat hakbang ni Sheikh Ammara ay nagdudulot ng interes. Ang mga tagapagmasid at mga entusyasta sa industriya ay maingat na sumusubaybay sa kanyang mga negosyo na may malaking pag-asa sa kanyang susunod na mga hakbang. Bukod sa mga mabilang na resulta, ang
kanyang kwento ay puno ng epekto, gamit ang kanyang pamana at mga yaman upang magtayo ng isang ligasiya na nagsasalaysay ng inobasyon at pagpapalakas. Ang pinansyal na landas ni Sheikh Amara ay isang aral kung paano pagtugmain ang tradisyon at modernidad. Ang kanyang buhay at karera ay nagpapakita kung paano ang ambisyon, kapag isinabay sa mga oportunidad, ay maaaring humubog hindi lamang ng individual na tagumpay, kundi mag-iwan din ng isang pangmatagalang kontribusyon sa global na entablado. Habang pinalalawak niya ang kanyang imperyo, nananatili siya bilang isang makapangyarihang simbolo ng kung ano ang ibig sabihin ng pamumuno na may layunin at pananaw. Estilo ng buhay trilyonaryo. Ang kanyang kamahalan Sheikh Amara bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, isang tagapagpasimula sa royal na pamilya ng Dubai, ay may talento sa pagbabago ng bawat pagdalo sa isang kombinasyon na karapat-dapat sa mga headline, puno ng klase, inobasyon at pagmamalaki sa kultura. Mula sa mga futuristikong kababalaghan hanggang sa mga lugar na mayaman sa tradisyon, ang kanyang mga pagdalo ay sumasaklaw sa esensya ng masiglang enerhiya ng Dubai. Una, ang Museo ng Hinaharap, isang matapang na obra na matatagpuan sa mga tore ng Emirates. Si Sheikh Amara ay nagdulot ng impresyon kaagad pagkatapos ng kanyang paglunsad noong Pebrero 2022 sa pamamagitan ng paggalugad sa mga eksibisyon at pakikipag-ugnayan sa mga tauhan. Ang kanyang pag-usisa tungkol sa hinaharap ng teknolohiya at inobasyon ay hindi lamang isang formalidad, kundi isang salamin ng kanyang makabagong diwa. Habang nagwawakas ang Expo Dubai 2020 noong Marso 2022, ang mga araw ay puno ng pandaigdigang enerhiya na nagmumula sa mga pavilion. Isa sa mga pinaka-memorable na sandali ang pagkuha ng litrato kasama ang gobernador ng Greece na si Georgios Patoulis, kung saan si Sheikh Amara ay nakasuot ng brown na abaya na may puting detalye na naghahalo ng kanyang mga kultural na ugat na may pagpupunyagi sa globalidad sa Bab al-Shams Desert Resort na matatagpuan lamang 45 minuto mula sa maingay na sentro ng Dubai. Ang kanyang pagmamahal sa kalikasan at tradisyon ay ipinakita sa mga kilos tulad ng paghaplos sa mga kamelyo at falcon o pakikipag-ugnayan kay Darby, isang brown na kabayo sa mga estable ng Al-Jiyad na malapit doon. Ang black na embroidered na abaya na kanyang suot ay nagdagdag ng sopistikadong dating sa rustikong kapaligiran ng disyerto. Noong Enero 2024, sumisid siya sa makasaysayang kagandahan ng Hatta Village na itinatago sa Hajar Mountains. Kasama ang kanyang ina na si Zoe Gregoricos, ang dalawa ay nagpost sa tabi ng sikat na #Visit Hatta sign na pinagsama ang adventurous na espiritu na may pagpupugay sa pangangalaga ng kultura. Ang kanyang pagbisita sa Dubai Miracle Garden ay nagdala ng pagsabog ng kreatibidad. Sa backdrop ng Disney-inspired floral castle, ang sage green at brown na tono ng kanyang kasuotan ay naghatid ng subtle na glamour. Ang dedikasyon ni Sheikh Amara sa lokal na negosyo ay maliwanag sa kanyang pagdalaw sa Zabil Ladies Club, kung saan nakipag-ugnayan siya sa mga babaeng negosyante sa address exhibition. Ang kanyang suporta sa wellness at mga inisyatibang pinamumunuan ng kababaihan ay nag-iwan ng malalim na marka na nagpapakita ng kanyang pangako sa pagpapalakas sa iba habang itinatag-uyod ang malusog na pamumuhay. Sa larangan ng fashion, ang kanyang presensya sa Dubai Mall para sa paglulunsad ng Kismet by Milka ay simpleng iconic. Kasama sina Milka Karagakli at influencer na si Sofia Khan, si Sheikh Amara ay nag-explore ng mga silver jewelry na pinagsama ang kanyang royal na postura na may estilo ng isang kontemporaryong fashionista. Sa Palazzo Versace, ang kanyang pagdalo sa Icons Exhibition ay nagdiriwang ng pagnenegosyo ng kababaihan. Sa gitna ng mga bouquet at live na musika, ang kanyang presensya ay nag-highlight ng diversity, innovation at hindi matatawarang talento ng mga babaeng nasa likod ng mga negosyo. Bilang isang regular na bisita sa Maidan Race Course, si Sheikh Amara ay naging sentro ng atensyon sa Dubai World Cup 2022 na tinatangkilik ang palabas na nakasuot ng cream na outfit na pinalamutian ng mga burda. Mula sa mga kumpas ng mga kabayong pangkarera hanggang sa mga nakasisilaw na palabas na pumupukaw sa mga mata, hindi matatawaran ang kanyang
kanyang pagmamahal sa kahusayan sa equestrian at sa mga dekalidad na kaganapan. Upang tapusin ang 2022 ng may gintong pagtatapos, siya ay dumalo sa prestihiyosong International Arab Festivals Awards na ginanap sa iconic na Dubai Creek Harbor. Kasama ang mga kilalang personalidad tulad nina Steven Seagal at Balkis, itinatag ni Sheikh Amara ang kanyang lugar bilang isang pandaigdigang ikono na namumukod tangi sa nakakamanghang tanawin na pinagsasama ang modernong estetika at makasaysayang pamana ng Dubai. Ang kanyang kamahalan ay higit pa sa pagiging isang royal na figura. Siya ay isang tanglaw ng inspirasyon na nagpapakita na ang kultura, inobasyon at pagpapalakas ay maaaring magkasabay. Sa kanyang sopistikadong panlasa at mapaglakbay na diwa, si Sheikh Amara ay sumisimbolo sa masiglang diwa ng Dubai na nagiiwan ng hindi mapaparam na marka saan man siya magtungo. Hindi nakapagtataka na si Sheikh Amara ay isang masugid na manlalakbay na may mga paboritong destinasyon para sa kanyang mga pagtakas. Kamakailan lamang ibinahagi niya ang mga espesyal na sandali ng kanyang pagbisita sa Courchevel 1850, isang elitistang destinasyon sa L'Étoile Valley sa Pransya, na lubos na pinahahalagahan ng mga mahilig sa taglamig. Kasama ang kanyang dating asawa na si Sheikh Mana, ang paglalakbay ay isang perpektong halo ng pakikipagsapalaran at kasiningan na sumasalamin sa pino at mapaglakbay na estilo ng mag-asawa. Ang royal na pamilya ay nagdiwang ng pagpasok ng bagong taon sa kaakit-akit na Geneva, isang lungsod sa Switzerland na matatagpuan sa tabi ng lawa at pasukan sa Alps. Marahil ay pagbalik mula sa kanilang skiing season sa Courchevel 1850. Ibinahagi ni Sheikh Amara ang isang glamorous na larawan na nagpose sa harap ng isang magarbong dekoradong Christmas tree na nakasuot ng isang makintab na itim na kasuotan na may mga detalye ng kulay abo na balahibo at ipinapakita ang kanyang mahabang blonde na buhok na siyang kanyang tatak. Ang kanyang koneksyon sa mga hayop, lalo na sa mga kabayo, ay malalim na kumakatawan sa isang walang hanggang ugnayan na nakatanim sa kultura ng UAE. Sa United Arab Emirates, ang mga kabayo ay sumisimbolo ng lakas at tradisyon at tinatanggap niya ang pamana na ito ng may malalim na paggalang. Ang kanyang pag-aalaga at paghanga sa mga dakilang nilalang na ito ay maliwanag sa kanyang pagbibigay prioridad sa kanilang kapakanan at pagdiriwang ng kanilang presensya. Sa isang kamakailang pakikipag-usap kay Olivia Phillips, Editor-in-Chief ng Bazaar Arabia, ibinahagi ni Sheikh Amara kung paano hinubog ng mga hayop ang kanyang pananaw sa mundo. Bagamat ang mga kabayo ay may espesyal na lugar sa kanyang puso, ang kanyang pagmamahal ay sumasaklaw sa lahat ng mga nilalang na naguudyok sa kanyang dedikasyon sa advokasya para sa karapatan ng mga hayop. Gamit ang kanyang impluensya, pinapalaganap niya ang mga talakayan tungkol sa proteksyon ng hayop at ginagawang makabuluhang aksyon ang kanyang mga paniniwala. Sa kanyang tahanan, ibinabahagi niya ang pang-araw-araw na buhay kasama si Pablo, isang masiglang puting Pomeranian na ang mga kaakit-akit na laro ay nagdadala ng ginhawa at kasiyahan sa kanyang rutina. Ang koneksyon na mayroon siya sa kanyang mga alagang hayop ay higit pa sa simpleng pagmamay-ari na nagpapakita ng isang tunay at mapagmahal na ugnayan na batay sa mutual na pag-aalaga at respeto. Ang pagmamahal na ito sa mga hayop ay nabigyan ng pansin sa isang photoshoot para sa cover ng Bazaar Arabia, kung saan siya ay nag-pose kasama ang dalawang falcon at dalawang salukis na pinagsama ang elegansya at pagmamalaki sa kultura ng walang kapintasan. Sa mga pahinga ng mga larawan, ibinahagi ni Sheikh Amara ang kanyang mga pagninilay-nilay tungkol sa kahulugan ng mga hayop na ito sa pamana ng UAE, na binibigyang diin ang kanyang malalim na koneksyon sa mga lokal na tradisyon. Bukod sa kanyang personal na dedikasyon, si Sheikh Amara ay nakatuon sa mga inisyatiba na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga hayop.
Ang kanyang mga pagsisikap ay hindi lamang limitado sa pagpapalaganap ng kamalayan. Siya ay determinado na magtaguyod ng mga konkretong at pangmatagalang pagbabago na nagpapakita na ang tunay na habag ay nangangailangan ng epektibong aksyon. Ang nagpapakilala kay Sheikh Amara ay ang kanyang pagiging madaling lapitan at init ng kanyang pagkatao. Habang ang mga miyembro ng royalty ay madalas na tila malayo, ang kanyang tunay na empatiya at relax na personalidad ay nagpapalapit sa kanya sa mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa mga hayop, pagmamalaki sa kultura at tahimik na aktivismo, siya ay kumakatawan sa isang modernong pananaw ng pamumuno na ginagabayan ng layunin at pagiging sensitibo. Ang kanyang elegansya at sopistikasyon ay ganap na sumasalamin sa kanyang personal na buhay at mga relasyon na kanyang pinapalago. Personal na buhay ang royal na kasal ni Sheikh Amara bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sa kanyang noon ay asawa, si Sheikh Mana Al Maktoum, ay isang tunay na kwentong engkanto at malawak na ipinagdiwang. Ginanap sa iconic na Zabil Hall ng Dubai World Trade Center, ang lugar ay nagsilbing perpektong setting para sa isa sa mga pinakatampok at hindi malilimutang mga kaganapan sa United Arab Emirates. Kinikilala bilang tahanan ng mga malalaki at prestihiyosong kaganapan, ang Zabil Hall ay binago upang maging isang maringal na tagpuan na sumasalamin sa sopistikasyon at kahalagahan ng makasaysayang sandaling ito. Ang kanyang dating asawa, si Sheikh Mana Al Maktoum, ay isang mapaghangad na negosyante na may matalas na isipan para sa negosyo at nag-iwan na ng kanyang marka sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga negosyo. Mula sa GCI Real Estate Development Company hanggang sa Dubai Tech at Alborada Trading, si Sheikh Mana ay naitatag bilang isang tagapagpasimula na hinihimok ng isang tunay na pagnanasa para sa pagtuklas at pag-unlad. Ang kanyang iba't ibang portfolyo ng negosyo at kanyang mga kasanayan sa pamumuno ay nagpatatag sa kanya bilang isang pangunahing figura sa pag-unlad ng ekonomiya ng United Arab Emirates. Bilang isang kilalang miyembro ng tanyag na pamilyang Al Maktoum, si Sheikh Mana ay nagdadala ng isang pamana na minarkahan ng pamumuno, estratehiya at impluensya. Ang kanyang pamilya ay kinikilala sa pagtulak ng mga pagsulong at pag-unlad sa maraming sektor sa United Arab Emirates, at ang kanyang pagpasok sa mundo ng advertising at media ay kumakatawan sa isang bago at kapanapanabik na kabanata sa makasaysayang landas na ito. Sa isang patuloy na nagbabagong tanawin ng media na hinihimok ng mga pagsulong sa teknolohiya at pagbabago sa pag-uugali ng mga mamimili, ang estratehikong pamumuno ni Sheikh Mana ay malamang na ilagay ang Blue Shield sa harap ng mga trend na ito. Ang kanyang malalim na pag-unawa sa mga nuances ng merkado ng gitnang silangan at mga pagkakataon para sa global na pagpapalawak ay dapat gabayan ang kumpanya sa pamamagitan ng mga komplikadong pagbabagong ito na may focus sa digital na inobasyon, paglago at sustainabilidad. Bilang bagong pangulo, si Sheikh Mana ay nagdadala ng walang katulad na kadalubhasaan at isang malawak na network ng estratehikong koneksyon. Ang kanyang pananaw ay nakatuon sa paggamit ng mga relasyon na ito upang itaguyod ang mga makabagong pakikipagtulungan at estratehikong pakikipagsosyo. Tinitiyak na palakasin ng Blue Shield ang kanyang posisyon sa kompetisyon at tuklasin ang mga bagong merkado. Bukod dito, ang kanyang diskarte ay malamang na isama ang paggamit ng mga advanced na teknolohiya upang lumikha ng mga bagong pagkakataon at magbigay ng pambihirang halaga sa mga kliyente ng kumpanya. Ang pagsasama ni Sheikh Amara at Sheikh Mana ay higit pa sa isang pagdiriwang ng pag-ibig. Ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa, tradisyon at walang hanggang mga halaga ng royal na pamilya ng United Arab Emirates. Ang kanilang kasal ay kumakatawan sa pagsasama ng dalawang maimpluwensyang personalidad na lubos na nakatuon sa pagbuo ng isang maunlad na hinaharap habang iginagalang ang kanilang mga pinagmulan. Upang magdagdag ng isang patak ng emosyon at tradisyon, si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ay binigyan ng regalo ang kanyang anak na babae ng isang tapat na tula na nagmamarka sa kasal. Ang makataong kilos na ito ay lumampas sa mga salita upang maging isang simbolo ng pagmamahal at kahulugan. Siya ay nakakuha ng
kasiyahan, pagmamalaki at pagmamahal na bumabalot sa pagsasamang ito na tumimo ng malalim sa mga naroroon. Binigyang diin ng tula ang kahalagahan ng pamilya, pananampalataya at pagmamahal sa pagbuo ng paglalakbay na naghihintay sa kanila. Ang seremonya ng Khatbal Kitab na ginanap noong Abril ay nasaksihan sina Sheikh Amara at Sheikh Mana na nagpalitan ng mga pangako sa harap ng pamilya at mga ilustres na panauhin. Ang simbolikong kilos na ito, ang formal na paglagda sa kasunduan sa pag-aasawa, ay nagpasimula sa tradisyonal na seremonya na puno ng makabuluhang kultural na kahulugan. Ito ay isang matalik ngunit makabuluhang sandali na naghanda sa lupa para sa masiglang pagdiriwang na sumunod. Matapos ang kasal kay Sheikh Mana Al Maktoum, ang mag-asawa ay nagtungo sa Greece bilang kanilang destinasyon ng honeymoon. Ang kanilang ugnayan sa bansa ay lumalampas sa mga pagdiriwang. Ito ay bahagi ng kanilang buhay. Ang kaakit-akit na isla ng Mykonos ay nagsilbing perpektong tanawin para sa kanilang romantikong pagtakas na puno ng nakakamanghang tanawin, kultural na paglubog at isang patak ng pakikipagsapalaran. Ang paglalakbay ay isang kombinasyon ng pagpapahinga at kasiyahan mula sa mga sandali ng pahinga sa paraisong mga beach hanggang sa pagsakay sa jet ski sa malinaw na tubig. Sa pagdiriwang sa mga kilalang establishmento tulad ng Namos, kanilang tinalakay ang masidhing lasa ng lutuing Griego, isang karanasan sa kulinarya na nagpalawak ng kanilang koneksyon sa kanilang mga ugat. Ang kanilang simpleng estilo ng pag-enjoy sa bakasyon kasama si Sheikh Amara na nakasuot ng magaan na kasuotan sa mga kulay ng turkesa at si Sheikh Mana sa khaki pants at isang sombrero ay perpektong umangkop sa relax na atmosfera ng isla. Matapos ang mataas na profile na diborsyo ni Sheikh Mana noong 2024, ang miyembro ng royal family ng UAE ay gumawa ng isang matapang na hakbang sa luxury market sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang linya ng pabango. Ang paglulunsad ay naganap matapos niyang i-anunsyo sa Instagram 2 buwan bago ang nalalapit na pagtatapos ng kanyang kasal. Ang post ay nagsabi, "Mahal na asawa, habang ikaw ay abala sa ibang mga kasama, idineklara ko ang ating diborsyo. Ako ay naghihiwalay sa iyo, ako ay naghihiwalay sa iyo, at ako ay naghihiwalay sa iyo. Mag-ingat ka iyong dating asawa." Sa kanyang mensahe, tila ginamit niya ang triple talak, isang praktis ng diborsyo sa Islam kung saan maaaring makipaghiwalay ang lalaki sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang intensyon ng 3 beses ng pasalita. May mga palatandaan na may hindi maganda nang nangyayari nang magbahagi si Mara ng isang larawan ng kanyang sanggol na may caption, "Kaming dalawa lamang," kasama ng isang misteryosong mensahe. Matapos ang anunsyo, tinanggal ni Sheikh Amara ang lahat ng mga sanggunian kay Sheikh Mana mula sa kanyang profile sa Instagram. Bagaman ang larawan ng kanyang iconic na kasuotang pangkasal ay nananatili pa rin. Ang kilos na ito ay sumisimbolo ng isang ganap na paghihiwalay at simula ng isang bagong kabanata na nakakuha ng atensyon ng publiko mula sa Dubai hanggang sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang unang pabango na pinamagatang divorced, divorsyada ay kasing bold nito kasing inspirasyon na nagdulot ng mga debate sa industriya ng fashion at sa kanyang mga tagasunod. Ang diborsyo ay naging isang milestone sa landas ni Sheikh Amara at hiyut tapat sa kanyang estilo, ginawa niya ang karanasang ito bilang isang pagdiriwang ng lakas at muling pagbabago. Ang kanyang pagpili na ipahayag ang kanyang personal na karanasan sa pamamagitan ng linya ng pabango ay nag-etyo sa marami na nagpapakita ng kanyang kakayahang gawing oportunidad ang mga hamon. Ang pangalang divorced ay isang matapang na deklarasyon na nagdadala ng mga tema tulad ng kalayaan, pagpapalakas at pagkilala sa sarili. Sa isang teaser para sa pabango na inilunsad sa ilalim ng kanyang brand na Mara M1, ipinakita ang mga eleganteng eksena na kinabibilangan ng mga larawan niya, itim na rosas, basag na salamin at mga mata ng isang pantera. Ang pabango mismo na pinagsama ang mga eksotikong pampalasa at maselang floral notes ay inilarawan bilang isang representasyon ng kalayaan at kagandahan. Ito ay nagkukwento tulad ng kanyang tagalikha ng pagtanggap sa mga pagbabago ng buhay at paghahanap ng lakas sa kahinaan. Mula sa marangyang packaging hanggang
Kabilang sa maingat na planong paglulunsad sa Dubai, bawat detalye ng pabango ay sumasalamin sa masusing atensyon at talento ni Sheikh Amara para sa sopistikasyon. Bagaman ang kanyang pagpasok sa mundo ng pabango ay isang natural na extension ng kanyang acclaim na estilo, ang timing at mensahe sa likod ng paglulunsad ay nagdagdag ng lalim sa kanyang brand. Ang slogan ng pabango, "A Scent of Freedom," isang amoy ng kalayaan, ay perpektong umaayon sa espiritu ng pagbabago at pagpapalakas na kinakatawan ni Sheikh Amara. Ang kaganapan na dinaluhan ng mga miyembro ng Maharlika, mga influencer at mga leader ng industriya ay nagpatibay sa kanyang posisyon hindi lamang bilang isang figure ng Maharlika, kundi bilang isang tagapaglikha ng mga trend at isang visionary na negosyante. Ang nagpapakilala sa landas ni Sheikh Amara ay ang kanyang pagiging handang yakapin ang mga komplikado ng buhay. Habang marami sa publiko ay umiiwas sa mga personal na paksa, ginawa niya ang kanyang mga karanasan bilang isang plataporma ng inspirasyon na nagpapakita na ang tunay na kagandahan at lakas ay nakaukit sa pagiging tunay. Ang kanyang salaysay ay may malalim na epekto, lalo na sa mga naghahanap ng sariling kaalaman at pagbabago. Habang ang pabango ay nakakakuha ng atensyon, nagiging malinaw na si Sheikh Amara ay higit pa sa isang royal icon. Siya ay isang simbolo ng muling pagbabago at katatagan. Ang kanyang kakayahang harapin ang mga personal na hamon ng may grasya at elegance ay nagsisilbing ilaw ng empowerment para sa marami. Sa bagong proyektong ito, binubuksan ni Sheikh Amara ang isang bagong yugto sa kanyang paglalakbay na pinagsasama ang kanyang royal na pamana sa kanyang talento bilang negosyante at isang salaysay ng pagtagumpayan. Sa kanyang mga salita sa paglulunsad, ito ay hindi lamang isang pabango, ito ay isang piraso ng aking kwento, isang paalala na ang bawat pagtatapos ay may dala na bagong simula na handang mamukadkad. Ang landas ni Sheikh Amara ay isang patotoo sa kapangyarihan ng pagyakap sa mga pagbabago ng buhay na nagpapakita na ang tunay na eleganse ay nasa tapang na magbago. Matapos ang kanyang high-profile na diborsyo, si Sheikh Amara ay naging isang tagapagtaguyod sa rehiyon ng Golpo gamit ang kanyang impluensya para itaguyod ang mga adhikain na humahamon sa mga pamantayan at nagbibigay inspirasyon sa pag-unlad. Ang kanyang walang pagod na pagsusumikap para sa empowerment ng kababaihan at edukasyon ay higit pa sa pagkawanggawa. Ito ay isang kilusan na nagbabago sa buong larangan panlipunan. Sa isang rehiyon kung saan ang tradisyon ay madalas na nagdidikta ng ritmo, si Sheikh Amara ay muling nagtatakda ng mga patakaran. Siya ay isang masigasig na tagapagtaguyod ng mga kababaihan na sumisira sa mga hadlang sa kultura upang magkaroon ng mga papel sa pamumuno at kalayaan sa ekonomiya. Ang kanyang mga pakikipagtulungan sa mga lokal at internasyonal na organisasyon ay nagbabago sa pag-access sa edukasyon at negosyo na nagpapatunay na kapag ang mga kababaihan ay umunlad, ang mga lipunan ay sumasagana. Ang kanyang pamamaraan ay praktikal at pinagsama-sama. Sinusuportahan ni Sheikh Amara ang mga programa na nagbibigay sa mga kababaihan ng mga kasanayan upang magtagumpay sa iba't ibang larangan na nagtataguyod ng isang bagong henerasyon ng mga babaeng leader na handang magdulot ng makabuluhang pagbabago. Ang kanyang mga pagsisikap ay direkta, matapang at nakabatay sa paniniwala na ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan ay higit pa sa isang etikal na tungkulin. Ito ay isang agarang pangangailangan sa lipunan. Ang planong pilantropiko ni Sheikh Amara ay may edukasyon bilang pangunahing haligi. Ang kanyang mga inisyatiba ay lumalim sa mga komunidad na kulang sa oportunidad, na tinitiyak na ang mga bata, lalo na ang mga pinakabulnerable, ay may access sa dekalidad na edukasyon. Para sa kanya, ang edukasyon ay hindi lamang isang kasangkapan, kundi isang malaking tagapagpantay na kayang sirain ang siklo ng kahirapan at magbukas ng mga pintuan sa bagong oportunidad. Pinamumunuan niya ang paglikha ng mga programa na lumalampas sa mga tradisyonal na silid-aralan na nagsasama ng advanced na teknolohiya, modernong infrastruktura at makabagong mapagkukunang pang-edukasyon. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nagpapataas ng akademikong pagganap, kundi nagpapaunlad din ng isipan ng pag-usisa at pagkamalikhain sa mga kabataan
kabataang mag-aaral at ang kanyang pangako ay hindi lamang limitado sa pagkabata. Tagapagtaguyod siya ng patuloy na pag-aaral na tinitiyak na ang kaalaman ay maa-access ng lahat, anuman ang edad. Ang pananaw ni Sheikh Amara para sa isang mas magandang kinabukasan ay sumasakop din sa kapaligiran. Mula sa pagpopondo ng mga proyektong pagtatanim ng puno hanggang sa pagsuporta sa konserbasyon ng wildlife at sustainable na infrastruktura, ang kanyang mga inisyatibong pang-ekolohiya ay nagdudulot ng makabuluhang epekto. Binibigyan niya ng kapangyarihan ang mga komunidad na gampanan ang responsibilidad sa pagpreserba ng planeta, na nagpapakita na ang pag-unlad at pagpapanatili ay maaaring at dapat magkasamang umiral ng maayos. Ang nagpapakilala kay Sheikh Amara ay ang kanyang aktibong pakikilahok. Hindi siya nasisiyahan sa pagiging isang simbolikong figura lamang. Siya ay nasa harap na linya, nagtatrabaho ng magkasama sa kanyang mga koponan upang matiyak na makamit ng kanyang mga proyekto ang ninanais na tagumpay. Ang kanyang pamumuno ay minarkahan ng mga konkretong aksyon, paglilingkod sa kapwa at isang matatag na determinasyon na itaas ang mga nasa mahinang kalagayan. Sa isang konteksto kung saan ang pagiging maharlika ay madalas na iniuugnay sa luho at formalidad, si Sheikh Amara ay muling binibigyang kahulugan ang konseptong ito. Ang kanyang pagsisikap na itaguyod ang makabuluhang pagbabago, magbigay kakayahan sa mga kababaihan at baguhin ang edukasyon ay sumasalamin sa kanyang pangitain ng isang mas makatarungan at mapagkakawing na hinaharap. Malinaw niyang ipinapakita na ang tunay na kapangyarihan ay nasa paggamit ng mga pribilehiyo para sa kabutihan ng lahat. Ang epekto ni Sheikh Amara ay hindi pansamantala. Ito ay isang pamana na mananatili. Ang kanyang mga inisyatibong pilantropiko ay nagbabago ng mga buhay, hindi lamang sa pagtugon sa agarang pangangailangan, kundi pati na rin sa pagbuo ng isang bukas na puno ng mga oportunidad para sa lahat. Ang kanyang landas ay minarkahan ng habag, lakas at isang hindi matitinag na dedikasyon na nagsisilbing inspirasyon para sa mga nagnanais na gumawa ng pagkakaiba. Sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, si Sheikh Amara ay naging isang ikono ng pag-asa, katatagan at pagsulong. Hindi lamang siya namumuno, ngunit nagbibigay din ng inspirasyon sa iba na sundan ang kanyang halimbawa, na nag-aambag upang gawing mas mabuting lugar ang golpo at ang mundo para sa susunod na henerasyon. Ang kanyang imahe sa publiko ay isang magandang pinaghalo ng eleganya at empatiya. Sa social media, ibinabahagi niya ang mga sandali ng kanyang buhay, mula sa mga kultural na kaganapan hanggang sa kanyang mga personal na interes na naghahatid ng mga mensahe ng pag-asa at kabaitan. Ang kanyang mga post ay malalim na nakakonekta sa mga kabataan, na nagpapakita sa kanya hindi lamang bilang isang royal figure, kundi bilang isang maaabot na halimbawa na nauunawaan ang kahalagahan ng koneksyon at pakiramdam ng komunidad. Ang epekto ni Sheikh Amara ay lumalampas sa kanyang mga personal na tagumpay. Sa pagyakap sa pananaw ng kanyang ama na gawing sentro ng inobasyon at sustainabilidad ang Dubai, siya ay tumatayo bilang isang mahalagang bahagi sa pagbuo ng kinabukasan ng lungsod. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng kamalayang pangkalikasan, kasabay ng kanyang mga inisyatibong pilantropiko sa kalusugan at suporta sa panahon ng kalamidad, ay nagpapakita ng kanyang matatag na pangako sa paglikha ng isang mas makatarungan at balansing mundo. Sa kabila ng kanyang kilalang pagganap sa publiko, maingat na pinangangalagaan ni Sheikh Amara ang kanyang privacy at patuloy na pinapalakas ang kanyang malalim na ugnayan sa kanyang pamilya. Maging sa paglaan ng oras sa kanyang minamahal na mga kabayo, sa pagtuklas ng mga bagong horisonte o sa pagsusulong ng mga adhikaing malapit sa kanyang puso, siya ay sumasagisag ng kabutihang loob at layunin sa bawat kilos. Ang kanyang landas ay isang salamin ng paniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay nasa paggamit ng impluensya upang magbigay inspirasyon at magtaas ng iba. Ang tiwala, kababaang loob at sigasig ni Sheikh Amara ay nagpapaalala sa atin na ang kadakilaan ay hindi lamang nakasalalay sa mga pribilehiyo, kundi ito ay malalim na nakatali sa responsibilidad, empatiya at tapang na magsulong ng makabuluhang pagbabago. Pindutin ang isa
ka sa mga card sa iyong screen upang makakita ng higit pang mga video tulad nito.